Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Let us pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa oras to, buhay na nagbumula sa iyo. Sapagkat binibigyan po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, upang aming luwalhatiin, dakilaan, pasalamatan, ang dakilang pangalan. Po lahat sa pandalangin ng aming kinagat may Baglista, Walde Estrada, Almeida, ay po mga minamalamang manggagawin kami kapatawaran. Sa mo kami nasupo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa ang mga Pinoon. Huwag mo naman tignamin dagawa ang pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita at sa iyong pag-aaral ng mga salita, nagsabi mo salita, patubang lingkod sa kanin, wala magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dala yung papaparang espiritual. Sa po mga minamalang kapatid sa dako ito, lalo po mga minamalang bisita at ang aming mga beloved viewers. Pagpalay mo po kaming lahat, mga Panginoon, at sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, lahat ng demonyo ng hadlang, sa lahat ng pag-aaral salita, I commit us out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo na po mga minamahal ay makaupo at ating pong itabi yung ating mga anak at para maiwasan natin na makagawa ng anumang makakadistorbo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. At we put order into the house of God. Ayusin natin mga minamahal sapagkat panasa ganoon maging maayos talaga yung ating gagawin na pag-uusap tungkol sa kabutihan ng Diyos. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal. Praise the Lord. Bapulat sa paintulutan ng ating beloved and preacher. Bumabati na isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers. Good afternoon po at welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista at beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mula kanina parang medyo mabagal, mabigat ang kamay natin. Huwag tayong malutay pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Sabi nga ng ating mahal na beloved elder, magtipid ka na sa lahat, huwag sa pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat every worship that we do, that reveal how much we love our God. Amen. Amen. At akin pong binibigay ang marapat na paggalang at sa ating pong beloved pastor, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, amen. Magandang hapon po. At maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po ng ating pong beloved preacher, our brother Bumunir, at ang kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines. Namimiss natin sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hinahanap-hanap ng mga anak ng Diyos ang mga nangunguna talaga. Amen. Napakahalaga ng bawat panalangin. Kaya po mga minamahal, maging mapagbantay lahat. Amen? Sayang yung ating pagpunta dito kung hindi tayo mabibless, hindi tayo makapagpuri na mainam sa ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, maging sa ating mga beloved brethren, a pleasant afternoon po. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po, kunin na po natin ang ating po mga Biblia, kwaderno, ballpen, at ating itala yung ating po pag-uusapan. Ating basahin ang ating unang talata dito sa 2 Korinto. Ang kabanata ay 5, talatay 7. Amen. From the second book of Corinthians, chapter 5, verse 7. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanata ay 5, ang talatay 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating po maganda ng ating pag-aaralan, performing God-centered perspective. Amen.
Amen. Yun daw dapat pagsagawa na yung ating pagtingin sa bawat bagay na nangyari sa atin ay dapat God-centered. Ayon sa lente o lens of the eyes of God, dapat ganun dapat daw natin tignan ang bawat sitwasyon ng ating pumabuhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, for we walk by faith, not by sight. Paano ba lumakad sa pananampalataya o sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin? Amen. Pakatandaan po natin, mga minamahal, na ang buhay is not a matter of intelligence. Ang buhay hindi lang nakabase sa talino ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kundi sa kung paano natin, how we appreciate or how we perceive, paano natin nakikita, mga minamahal, o naiintindihan, o kung paano natin ito na-appreciate yung ating pong pang-araw-araw na buhay. So pagkatandaan po natin, mga minamahal, hindi sa talino yan. Amen. Maraming mga matatalino, pero tingnan niyo ang buhay nila, mga minamahal. Ang ilan nagpapakamatay. Ang ilan para bang out of this world. Amen. Walang panahon para maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Matatalino nga kasi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po, mga minamahal, ang katotohanan sapagkat yung ating pong bagay na kung titingnan nga natin, mga minamahal, mga sitwasyon na nangyayari, sa iba, ito ay problema. Amen. Pero sa iba, ito ay oportunidad. May kwento ko lang, mga minamahal, bago tayo magpatuloy. May isang tao, mga minamahal, dalawa sila. Pumunta sila sa isang isla. At tingnan nyo kung ano pwedeng magandang gawing negosyo doon. Ang sabi nung isa, nakita nila doon, mga minamahal, mga tao, walang tsinelas. Deprived nga yung tao, yung area na yon. Kaya sabi nung isa, wala, hindi po pwede yung negosyo natin dito na sinilas. Lahat ng tao hindi nagsusunod ng sinilas, walang bibili. Amen. Pero sabi naman nung isa, hindi, patok na patok yung ating tsinelas. Sapagkat maraming walang tsinelas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng pagpunta sa kulyon. Amen. Some seeing it as walang sayang. Pagpunta mo doon, wala rin maglilingkod. Dahil nasa isla sila. Pero ang tingin ng Jesus Miracle Crusade, bawat kaluluwa nangangailangan ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, it is about perspective. Amen? Kung paano natin ma-perceive ang isang bagay, ma-appreciate mo lang yan kapag tinignan natin siya ayon sa paningin ng Diyos. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, we walk not based on what we see. Hindi tayo naglalakad sa mundong ito base sa kung anong ating nakikita, mga minamahal. It is about how we perceive through the lens of God. It is about what God is saying in every situation we are in. Kung nasa problema ka ngayon, mga minamahal, kung ang paglakad mo ay gagawin mo sa nakikita, malulugmok ka. Hindi ka papalakpak ngayon. Hindi ka magpapatotoo. Bakit? Ang nakikita mo ay yung problema. Amen? But kung yan ay perspektiba ng mahal na Panginoon, ang titignan mo sa problemang nasa harap mo, sasabihin mo, with this, tinuturuan ako ng Diyos para maging matatag for a better and wider na mga pagpapala na ibang kakaloob niya sa akin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi, as we perceive, kung hindi natin nakikita yung isang bagay, kung anong gusto na mahal na Panginoon, malulungkot talaga tayo. Amen? Kanina, walang ginawa tayo. Palakpak, ang bagal nating pumalakpak. Amen? Maaring ang ilan may mga dinadala mga problema, ang ilan may mga pagsubok sa buhay, ang ilan hinahabol ng pinagkakautangan, ang ilan walang may saing mamaya, ang ilan walang pamasahe.
Amen? Ang ilang problema sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero sabi diyan, do not walk in what we see. Hindi tayo dapat tumingin kung ano nakikita. Ang lumakad tayo by faith. Kung paano natin pinaniniwalaan ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walking in faith, pag tayo ang paglakad sa pananampalataya, ang sinabi diyan, it is living within the boundaries of instructions or words of God. Amen? Ito daw po yung paglakad within the boundaries. Huwag kang lalampas sa boundary na yan. Amen? Brother, itong kinalalagyan ko na ngayon, delikado na eh. Di ba? Maaring itong aking kinalalagyan ngayon ay medyo delikado na yung buhay ko. Pero sabi naman ng Panginoon, just have your faith. Amen. Brother, paano ko magbibigay? Puno-puno na nga ako ng utang. Walk within the boundaries. Pag sinabi ng mga ng salita niya, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, takal na mabuti. Pag sinabi niyang dalhin mo ikasampung bakit ang tugbo sa pagbubusan-tungawan sa langit at iulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, that is the boundary of God. Do not go out. Amen. Hindi ba po pwedeng yung Bombay muna? Lapitan ko muna yung Bombay. Hindi yun ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Ang salita ng mahal na Panginoon, manatili ka sa kanyang mga salita. Pumalakpak po tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Joshua, kindly, from the book of Joshua, chapter 1, verse 7. Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, ang kabanatay 1, ang talatay 7, po sinasabi, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng English, tingnan niyo yung mga minamahal, ang sabi diyan, only be thou strong and very courageous. Dapat magpalakas ka lang. Amen. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay, ang kailangan mo ay hindi para tumakas. Ang kailangan mo harapin yan, magpakalakas at magpakatatag. Amen? Amen? Kung sa oras na ito, mga minamahal, you are in the midst of a trial, at ang sinasabi diyan, mga minamahal, para bang napaka-imposible na matalo ko ito at malampasan ko ito, brother. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi mo kailangan lumabas sa boundary ng salita ng mahal na Panginoon. Manatili ka sa salita, sa pananampalataya sa mahal na Panginoon, pero para mo magawa yan, magpakalakas ka at magpakatatag. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga dyan mga minamahal, that thou mayest observe to do according all the law which Moses, my servant, commanded thee. See? Huwag na huwag kang lalabas sa salita ng Diyos. Maniwala ka, kapatid. Amen. Sapagkat kapag lumabas tayo sa salita ng mahal na Panginoon, yan ang tinatawag na sarili mo ng diskarte yan. Brother, paano ang gagawin ko? Kailangan ko ng kumilos dahil kung hindi, ikukulong ako. Amen. Paano mo masabing you are walking by faith kung natatakot ka? Sinabi ng mahal na Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Di ba? Di ba? O bakit aburrido ka? Amen. Nung ako po'y may utang, mga minamahal, ganyan ang ginagawa ko. Hanap ako ng hanap na trabaho. Mga kaibigan ko, kung saan ako po pwedeng makahiram ng utang, mautangan mga minamahal, pero walang tumatanggap sa akin na trabaho. I don't exert effort to look for God. Ang ginagawa ko, sige lang, trabaho, pero walang tumatanggap sa akin. Pinagmamalaki ko ang aking pinag-aaralan. Yung aking pinag-aralan na pagka-inhinyero, akala ko yun ang the best. Pero walang tumatanggap sa akin. Amen? So, I'm trying to go out of the Word of God. Pero nung makilala ko ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipinangaral ng man of God na dapat pala sambahin ko siya sa Espiritu at katotohanan.
Magbigay ako ng ika-10 bahagi ng handog, maglingkod ako sa Kanya, paggagalingin niya ang aking karamdaman, lulutasin ang aking problema. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That time, gusto ko bang lumabas? Gusto ko bang gumawa ng trabaho? Walang tumatanggap. So sabi ko na lang, sige, maglingkod na lang ako sa iyo, mahal na Panginoon. Amen? Wala na akong baga. Wala na silbi pinagmamalaki ko eh. Yung kamag-anak ko, wala na rin may tulong sa akin. Sabi ko, patay na akong patay. Bahala na. Basta maglingkod na lang ako sa mahal na Panginoon. When I stayed in the Word of God, nung nanatili ako sa salita ng mahal na Panginoon, doon ko nakita ang himala. Yung aking utang, 50,000, binayaran ng mahal na Panginoon. Amen? Oh, totoo yun. Paano nangyari yan? Mahimalang ginawa ang mahal na Panginoon. Walang nagawa yung aking utang. Yung utang ko, walang nagawa na hindi mabayarin yan. Hindi ko magawa yan. Yung aking pinag-aralan, walang magawa. Walang magawa. When I came to Jesus, nung aking sinunod ang salita ng Diyos na ipinangaral ng kanyang mga ngaral, man of God, ating mga pastor, Will Estrada Almeida. Nung ginanap ko yan, mga minamahal, doon ko nakita kung paano pagalangin ng Diyos ang aking karamdaman. Ayusin ang aking buhay. Ayusin ang aking pamilya. Walang trabaho, binigyan ng trabaho. Bakit? Nanatili ako sa salita ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi dyan, mga minamahal, my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left. Huwag kang lalabas sa kanan o sa kaliwa. Ang sinasabi ng Biblia, manatili ka sa kanyang salita. Ha? Sabi dyan, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. At doon mo makikita ang magandang buhay na ipinangako ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. So walking by faith, meaning never go out of His Word. Huwag kang lumayo sa Kanyang salita. Manatili ka sa Kanya. Lahat ng mga napapakinggan mo mga salita. Pag may karamdaman ka, sabi mo, God is the God that healeth me. Kung may problema ka, I have my God who never left me alone. Hindi ako iniiwan ng mag-isa. Sinasamahan ako. I have my God na pwede kong malapitan sa lahat ng oras ng kabagabagan. Kung may problema ka, mga minamahal, na aburido ka ng masyado, I have my God na siyang tatay ko. Na ayaw niya na ako ay mapahamak. Panghawakan mo yung mga salitang yan and stay in the path. At doon mo makikita ang kapangyarihan. That is walking by faith. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. How can we achieve God-centered perspective? Paano ba natin gagawin yan? Alam po ninyo noon, mga minamahal, kung basahin niyo yung Biblia, mga minamahal, si King Nebuchadnezzar, sabi diyan, one is recognize God's sovereignty. Alamin mo na kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Lahat na nakakakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, marami nakakaalam na ang mahal na Panginoon Jesus ay Diyos. Pero hindi nila maibigay ang papuring para sa Diyos. Totoo po yun mga minamahal. Kanina, kung alam natin na totoong Diyos at talagang kung sino yung the sovereignty of the God that we worship this day, hindi ka aantukin sa gitna ng church nito. Amen? Kung alam mo lang mga minamahal na yung iyong sinasamba ngayon ay Diyos na buhay, naglutas ng mga problema mo, matatawagan mo sa oras ng kabagabagan, hindi ka tatamarin pumuri sa Diyos. Bakit? Sapagkat you know the value, the worth of the God that we serve. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, sa mga verses in the Bible, during the time of King Nebuchadnezzar, siya po'y winarningan ng Diyos na kanyang mga propeta o sa pamamagitan ng kanyang mga propeta kay Daniel, kay yung ibang mga propeta pa doon, even during the time of David, ay talagang winarningan mga minamahal. At yan po mga minasabi diyan, you have to do good, gumawa ka na mabuti, huwag kang umalis sa salita ng Diyos. Sabi niya,
At yan po mga minamahal, despite all the warnings, si Hari Nebuchadnezzar still decided to go out. Lumabas pa rin siya sa mga salita at utos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya sinunod. So nag-fail siya mga minamahal. To the point mga minamahal, dahil sa pagsagawa ng yan, nabaliw si Hari Nebuchadnezzar. Kung babasahin niyo yung Biblia mga minamahal, ang kinakain niya, yung pagkain ng hayop. Amen? At yan po mga minamahal. At habang tumagal mga minamahal, bumalik yung kanyang katinuan. Kaya nga mga minamahal, bumalik ang kanyang katinuan mga minamahal, doon niya nakita how powerful is the God that he should serve. Ganun daw ka makapangyarihan. Kindly, aklat ng Daniel, ang kabanata ay 4, talata ay 35. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Daniel, kabanata 4, talata 35, ganito pong pagkasabi, at ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit, at sa mga mananahan sa lupa, at walang makahahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. The sovereignty of God. Kung ano ba dapat na ibigay mong papuri sa Diyos na ating pinupuri. That is perceiving kung paano mo tignan ang mga bagay. Magagawa mo lang yan kapag you give proper sovereign. Yung binibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? Si Haring Nebuchadnezzar mga minamahal, matapos niya pagdaanan, dahil sabi niya, magiging hari ay powerful, hindi ko na ako kailangan sumunod sa Diyos. Amen. Pero nung nakita niya mga minamahal na nangyari sa kanyang buhay, doon niya nakita, yung Diyos pala na kanyang dapat purihin mga minamahal, ginagawa according to His will. Walang makakapigil sa kalooban ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. No one can stop nor change the words He had already uttered. Yung kanyang mga salitang sinabi ay walang sino man makakapigil niyan at makakapago niyan. Yung pala yung Diyos niya. At ang sabi niya mga minamahal, or even question His decisions. Walang sino man makapag-question sa Diyos. Bakit mo ko ginawang ito nga na Panginoon? Bakit mo pinabayaan ako dito? Hindi mo ma-question ng Diyos. Sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag alam mong ganun ang Diyos na yung sinasamba, amen? Amen? And you acknowledge that, kinikilala mo yan, ang sinasabi diyan, magseryoso ka. Amen? Amen? Huwag mong biru-biruin ang kanyang mga salita. Sapagkat, alam mo nga ang Diyos, sabi niya, wala lahat ng kanyang salita ay mangyayari. Lahat ng kanya, kung ano man kanyang naisin, nagagawa niya. Walang makakapigil sa kanya. Kapag nag-decision sa bagay, hindi mo siya ma-question dahil siya ay Diyos. So, anong gagawin mo ngayon kapag narinig mo ang kanyang mga salita? Ay huwag mong biru-biruin. Amen? Huwag kang akala mo, kaibigan mo na lang na tinatapik-tapik mo ang Diyos. Huwag. Ang Diyos ay Diyos. Banal sa lahat ng mga banal. Amen? Kapag pupurihin mo ang Diyos, mga minamahal, hindi dapat biru-biru papuri. Give proper reverence kapag kausap mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, bakit kinakailangan tayo magsuot na may kabanalan? Bakit kinakailangan magputi? Bakit kailangan naka-long sleeve? Bakit kailangan nakasapatos kung kinakailangan mga minamahal? Bakit? Sapagkat ang kausap natin ay Diyos na hari ng mga hari. Kulang na palagpag yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, pag sinabi ng mahal na Panginoon, kindly, aklat ng Mateo, ang kabanata ay 7, talata 13. Amen. From the book of Matthew, chapter 7, verse 13. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13. Ganito pong sinasabi, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Marami pong Kristiyano, mga minamahal, ang nagtatanong sa Diyos, bakit nangyari ito sa aking buhay? Akala ko ba, pinangakuan mo ko? Nasaan ang pangako mo, mahal na Panginoon? Bakit nangyari sa akin buhay ito? Akala ko, di mo ko iiwanan, di mo ko pababayaan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang tanong, mga minamahal, kapag tayo nagtatanong yan, ang tanong naman sa atin is, pumasok ka ba sa makipot na daan? Amen? Amen? Pumasok ka ba sa makipot na sinabi? Pumasok kayo sa makipot na daan sapagkat maluwag at marami pumupunta doon sa maluwag na daan. At yun ay daan kapahamakan. Amen? Ang masama, mga minamahal, ang Kristiyano, pag pinagpili, saan makipot o maluwag? Ay, doon ko sa maluwag. Pag napahamak sa dulo, hanapin niya yung pangako ng Diyos. Sinabi nga naman na Panginoon kung pupunta ka doon sa makipot na daan, ang dulo niyan, buhay na walang hanggan. Pero kapag lalakad ka, dadaan mo yung maluwag na daan o pintuan, ang dulo niyan, kapahamakan. Bakit ka naghahanap ng magandang kainat sa dulo ng maluwag na daan? Yun ang nangyayari sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag sa oras ng pagdesisyon, kung ano ang susundin mo, ang daan ba ng mahal na Panginoon, utos ng mahal na Panginoon, o yung sarili mong kagustuhan? Ang pinipili ng tao, mga minamahal, pinipili niya ang sariling kagustuhan. Kapag napahamak sa kanya, hahanapin, nasaan ka Diyos? Nasaan ka, mahal na Panginoon? Nasaan ang pangako mo? Ba't mo ko pinabayaan? Ba't mo ko iniwanan? Hindi yan ang sinabi ng mahal na Panginoon na dadaanan mo. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, matuto ka magtiis, bagaman mainit, pumuri ka sa akin. Mag-fasting ka sapagkat yan ay gano'n makabubuti sa iyo. Manalangin ka sapagkat nangangailangan ka ng kalakasan. Magpuri ka sapagkat yan ang iyong kailangan upang tumagal ka sa paglalakbay na ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo ay gumanap o gumawa ng sarili nating desisyon at hindi yung ating napapakinggan, sa bandang dulo, huwag nating hanapan ng Diyos. Huwag nating sisihin ng Diyos. Huwag natin siya ibuntun sa Kanya na akala natin, ayoko nang dumalo. Ayoko na. Amen? Nung nagdesisyon ka, hindi mo sinunod yung kalooban ng Panginoon. Tapos kapag napahamak ka, problemahin mo ang Panginoon. Sisisihin mo ang Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kindly, dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 40, talatay 12 hanggang 15. Tingnan nyo kung gaano makapangyarihan ang Diyos nating sinasamba. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, ng kabanatay 40, talatay 12 hanggang 15, sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang at ng mga burol sa timbangan? That's right. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon o parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya? Kanino siya kumuhang payo at sinong nagsaysay sa kanya at nagturo sa kanya sa landas ng kahatulan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa? Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan. Narito, kanyang itinataas sa mga puno, ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How great is our God. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, who hath measured the waters in the hollow of his hand and meted out of heaven with the span and comprehended the dust of the earth in a measure and weighed the mountains of scales. Grabe! Ganon kalakas ang Diyos. Amen? Ang nagsabi niyan, and the hills in the balance. Next, sabi niyan, who had directed the Spirit of the Lord? Sino ba ang nagbigay na nagturo? Ang sabi ng Tagalog, mga minamahal, sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon? Mahal Panginoon, dito ka. Mahal Panginoon, dito ka. Amen? At being His counselor, had taught him. Sino nagturo sa Diyos? Dapat, mahal na Panginoon, ganitong gagawin mo. Amen? Kaya sabi niya, mga minamahal, sabi niya, at
nagturo sa kanyang landas na kahatulan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa. Sino? Walang tao makagagawa niyan. Amen. Sino man ang pinakamatalino dito sa atin, mga minamahal? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga matatalino, hindi magandang buhay, makita niyo mga minamahal. Amen? In this world, yung mga minakatalino, intelligence of this world. Ang totoo matalino, yung humahanap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, walang sino man sa atin ang makapagbibigay advice sa Diyos. Amen. Because God is the apex source. Apex source of wisdom. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng unawa at kaalaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya wag na wag tayo magmalaki, mga minamahal, na matalino tayo. Amen. When it comes to spiritual thing, mga minamahal, and even the profession that we have, wag niyo sabihin ikaw ay inhinyero. Kaya mo bang magpatayo ng mundo? Kung sabi mo ikaw ay inhinyero? Amen? Kung paano lumulutang ang mundo sa hangin, sa kawalan? Kayang gawin ng inhinyero yan? Huwag kang magmalaki. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, ako ang pinakamagaling na electrical engineer. Nagagawa ka naman ng bumbilya kasi liwanag ng araw? Amen? Amen! Huwag mo sabihin ka ang pinakamagaling na electrical engineer. Amen? Brother, akong pinakamagaling na doktor. Akong pinakamagaling na nurse. Kaya mo bang palakarin ang pilay, yung lumpo? Kaya mo bang buhayin ang patay? Kaya mo bang makakita ang bulag? Amen? Kung hindi mo kayang gawin yan, huwag mo sabihin ikaw ay mas magaling kaysa Diyos. Sapagkat source or apex, rurok ng lahat ng kaalaman. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, tingnan nyo kung gaano ang lakas ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, behold, the nations are as a drop of a bucket. Alam niyo yung drop of a bucket? Yung tulo lang. Pag ito, panggana for example, mga minamahal, o yung timba maliit, bucket. At kaya tinuruan, ganun. Yun lang daw. Oh, that is the nation. Tapos akala mo, ang yabang-yabang na natin. Hindi natin siya pinapansin. Sometimes pinagtatawanan natin ang mga Kristiyano nagpupuri sa Kanya. Take note, we are just a drop. Oh, bakit? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And are counted as the small dust. Para lang tayong napakaliit na alabok. Of the balance, behold, He taketh up the isles of every little thing. At ang sabi niya, kapag lahat ng mga bagay na yan, sabi ng Tagalog, narito ang bansa ay parang isang patak na tubig sa timba, inaaring parang munting alabok sa timbangan narito, kanyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, ang pulo, isla, kaya-kaya ng Diyos, iangat yan at ganun. Amen. Hindi ba tayo natatakot, mga minamahal, sa Diyos na yan? Kung gaano siya makapangyarihan? Tapos, ini-easy-easy lang natin siya kapag tayo nagpupuri? Nagtatawa-tawa lang tayo. Akala natin basta makakanta, tapos. Akala natin basta makatugtog, tapos. Akala natin basta makapalakpak, tapos. Akala natin basta tayo mga minamahal, Diyos na makapangyarihan ng ating sinasamba. Amen. Amen. Kaya huwag mong babaliwalain. Huwag mo siyang pakikitaan ng inaantok na mata. Amen. Huwag mo siyang pakikitaan na napapagod ka na. Tagal-tagal ni Brother Joven. May pupuntahan pa ako. Busy kasi ako. You are just a drop of a bucket. Amen. Kayang-kaya niyang, para kang alikabok lang. Ganun kagrabe yung ating Diyos, mga minamahal. Ngayon kapag ganun ang ating pagkilala, mga minamahal, pakatandaan po natin, mga minamahal, dapat lang ang mga anak ng Diyos ay magbigay ng tamang papuri, tamang paglilingkod, tamang gabay, araw-araw, mga minamahal, ginagawa na patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Hindi mo dapat ini-ignore ang kanyang mga salita. Amen. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, I love to see my children worshiping me. Gusto kong nakikita ang aking mga anak pumupuri sa akin. Pumuri ka sa Diyos. Amen. Hindi mo dapat mga minamang pinagkakaisa sa palat. Dahil ay salita ng makapangyarihang Diyos. Amen. At yan mga minamahal ang dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos. Pagkatandaan po natin mga minamahal, kindly, dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata 40 talatay 8. Kindly, from the book of Isaiah, chapter 40, verse 8. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, sa kabanata 40, talatay 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay namamalagi magpakilanman. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Give God the glory! Hallelujah! Ang sabi ng talata, ang kanyang salita ay nananatili magpakailanman. Amen? Kaya ang sabi ng talata, mga minamahal, despite meron tayong mga nagagawang mali, still, nandun pa rin ang kanyang pagmamahal sa atin. Giving us always chance na tayo makapanumbalik at maglingkod muli sa Kanya. Sapagkat hindi nagbabago ang kanyang salita, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal, hindi nagbabago ang pagtingin niya sa bawat sa ating mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, in every situation, God is in control. Amen? In the lives of Christian mga minamahal, God is in control. At mangyayari ang kanyang mga salita. Kaya pag sinabi ng mahal na Panginoon, go, pumunta kayo doon sa straight gate, doon sa makipot na daan. Gaano man kahirap yan, tingin mo man yan ay bako-bako, yan may mapapahamak ka, yan may makita mong hindi maganda. Still, dahil alam mo na yan ay kabubuti mo. Alam mong hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Second, kung paano natin mga minamahal, ma-practice o matutunan kung paano yung God-centered perception natin mga minamahal. Ang pangalawa mga minamahal, rest in His plan. Magpahinga ka sa kanyang mga plano sa buhay. Amen? Amen. Lahat ng pinanghahawakan ng pangako ng Diyos sa kanyang buhay, sumigaw ng praise the Lord. Madaling sabihin, pero mayroon tayong kanya-kanyang mga pangako at plano sa ating buhay. Na kung minsan, yan ay hindi ayon sa plano ng Diyos. Pero despite hearing these words, mga minamahal, na nakikita natin mga minamahal na talagang alam natin na kapag tayo ay naglingkod sa mahal na Panginoon ay pinagtiwalaan natin at inilatag natin yung ating sarili, naging palagay tayo dun sa pangako ng mahal na Panginoon, still yung sarili natin ang ating sinusunod. Amen? Amen? This happened during the time of Moses, David and Daniel. They said, sinabi nila, up, huwag kang hihiwalay sa plano ng Diyos. Mga anak ng Diyos, huwag kayong hihiwalay sa pangako dahil mapapahamak kayo. At dahil nawala na yung galak ninyo sa inyong paglilingkod, pagpupuri, nawawala na daw ang mga galak na mga anak ng Diyos. Lahat ng mga galak pa rin hanggang ngayon, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabihin mo man na ikaw ay galak na galak, pero nakasimangot ka pa rin. Amen. Sabi ko, it's not by what we see, but by faith. Amen. Ang Kristiyanong galak na galak, mga minamahal, maski na iyan, mga minamahal, ay hindi mo masasabing tawa ng malakas yan, mga minamahal. Yung kanyang mukha ay talagang makikita mo, mababanaag mo ang kagalakan sa iyong puso. Amen? Pero kapag sa oras na ito, mga minamahal, nandun ang kalungkutan, nandun ang aburido ka, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag nawala na yung kagalakan ninyo, mapapahamak kayo. Kapag nawala na yung excitement mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mapapahamak kayo. Sinabi yan mula sa lahat ng mga propeta, mga minamahal. Pero ang ginawa ng mga anak ng Diyos, tinuloy pa rin na matigas pa rin ang kanilang mga ulo, mga minamahal. Kaya sinabi ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, kindly, aklat yan Jeremiah, ang kabanata 29,
talatay 4 hanggang 7. Kindly. Lahat po ng hindi naiinip, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, na sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem, kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan, at kayo'y maghalamanan at kanin ninyo ang mga bunga ng mga yaon. Magsipag-asawa kayo at kayo'y mga kaanak ng mga lalaki at mga babae, at ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki, at inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae, upang sila'y magkaanak ng mga lalaki at mga babae. At kayo'y magsidami roon at huwag kayong magpakaunti. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking ipinagdalhan sa inyong bihag, at inyong idalangin sa Panginoon, sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamati mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ko nga sa inyo, sinabihan ng mahal na Panginoon ang kanyang mga anak, kapag ginawala yung inyong kagalakan sa paglilingkod sa akin, kapag hindi niyo sinunod ang aking mga salita, bibihagin kayo ng mga ibang bansa. Amen? So, hindi sinunod yan ng mga anak ng Diyos. Kaya ito, nabihag sila. Amen? Dahil hindi sinunod eh. Kaya sabi ni Jeremiah, sabi ng mahal na Panginoon, ganito sabi ng Panginoon na mawagbo sa Diyos sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Hindi sila nakinig eh. Despite ngayon, sinasabihan tayo mga minamahal, kapag hindi ka maglingkod, kapag hindi ka manatili, ay talagang mapapahamak ka. Meron pa rin talaga mga Kristiyanong ayaw pa rin sumunod sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sa kanila pa rin ang kanilang ginagawa. So, mabibihag ka. Amen. Mapapahamak ka. Kaya ka lumuluha ngayon. Kaya ka aburido ngayon. Kaya ka punong-puno ng problema ngayon. Ang pinili mong daan ay hindi yung makipot na daan na sinasabi ng mahal na Panginoon. Ang pinili mo yung maluwag na daan na gusto mong daanan. Sarili mong desisyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, nakita nyo gaano kabait na mahal na Panginoon. Despite tayo na po mga minamahal ay napahamak, dahil nandun mga minamahal, hindi tayo sumunod, pero makikita pa rin nito mga minamahal na hindi pa rin sila iniiwanan ng Diyos. Ang sabi niya, sa lahat ng mga nabihag, palagpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. In short, other term, sa lahat ng mga may problema ngayon, sa lahat ng mga dumaranas ngayon ng kung anong pagsubok sa buhay, dahil hindi natin sinunod ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sabi diyan, have your homes built with the community. Ang sabi diyan, kayo ay magtayo ng bahay at inyong tahanan at kayo'y maghalamanan at kanin ninyo ang bunga ng mga yaon. Ibig sabihin yan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nandoon sa ating problema, amen? Nandun tayo sa pagkabihag dahil sa mali ang ating mga desisyon. Hindi niya sinasabing kitlin mo ang iyong buhay. Hindi niya sinasabing tumigil ka na at magrebelde ka. Ang sinasabi niya, learn to survive. Amen. Amen. Pag sinabing learn to survive, anong kinakailangan mong gawin diyan mga minamahal? Tiisin mo ang anumang consequences ng iyong maling desisyon. Amen? Amen? Lumuha ka kung kinakailangan mo lumuha. Kung kinakailangan mong win friends, sige. Lumapit ka sa kung sino gusto mong kausapin para magipagpamayanan ka. Mabuhay ka, sabi nga niya, magtanim kayo at kayo kumain. Hindi nila bansa yung mga yun, bihag sila. But still, they should learn to survive. Bakit? Ganun ang utos ng ating mahal na Panginoon. Mamaya makikita niyo mga minamahal. Second, ang sabi diyan, bear children. Let your daughter marry in order to increase in number. Anong ibig sabihin niyan mga minamahal? Discreetly, kamtin ninyo ang kalakasan. Magpalakas kayo. Sapagkat ang mga bihag, siyempre mas marami yung may-ari ng sariling bansa na yon, di ba? At sila kaya kayang pitikin anytime. Bihag sila eh.
Pero sabi naman ng Panginoon, habang kayo nandoon nakikipamayan sa kanila, pamayanan sa kanila, ang gagawin ninyo, unti-unti kayong makipag-asawa, makipag-usap, ang mga anak ninyo, palakin, dumami. At kayo dumami masyado. Lumakas kayo. Ha? Nakita niyo kami naman gusto salita naman ng Panginoon? Habang ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, ang sinasabi niya, hindi mo kailangan magrebelde. Ganapin mo kung papaano ka lumakas at manumbalik sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 7, inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagpadalan sa inyong bihag. Grabe! Sinong makakakita ng kapayapaan o kagandahan doon sa pag ikaw ay bihag? Ibihag, di ba? Binubugbog. Yan ka. Di ba? Pinaparusahan ka. Pero ang sabi niya, hanapin ninyo ang kapayapaan. Amen? So kapag ikaw ay may problema, kapatid, ito yung sinasabi namin, be positive. Huwag mong tingnan yung problema. Kung ikaw sa ngayon, wala kang bigas na iluluto mamaya, huwag mong tignan yung bigas na wala. Ang tignan mo, mga minamahal, ano ang nais ng Diyos gawin mo upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Hanapin. Ha? Hanapin. So, ibig sabihin, in every negative situation, in every problematic instances sa ating pamumuhay, mayroon at mayroong magandang pangyayari dyan. Hanapin mo yan. Dahil yan ang ikabubuti mo. Ang sabi ng talata, pagkatapos mo mahanap, kabayan, aking pagdang sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon. Anong next? Sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Palapakan po natin ang ating malapay doon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, just hold on unto God's plan. Kapag nandun ka, sige, nagkamali ako mahal na Panginoon. So, anong gagawin ko? Ha? Anong sinasabi ng mahal na Panginoon? O, tinan niyo, habang nandun tayo sa pagsubok na yan, kindly, Jeremiah chapter 29, verses 10 up to 11. Kindly, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. That's right. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking inisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo yung salita ng mahal na Panginoon. O, so nasa kalagitnaan ka ng pagsubok ngayon, ha? Ang sabi ng mahal na Panginoon, unang-una, take note, ha? Learn to survive. Amen? Amen. Learn to survive. Second, ang mensahe ng mahal na Panginoon, matuto kang, ano sinasabi doon, mga minamahal? Magpakalakas ka. Amen? Lalakas ka. At ang pangatlo, sa bawat pangyayari sa iyong buhay, tignan mo kung saan ang maganda at kapayapaan doon. Para ikaw ay lumakas. Amen? Ano sinabi ng Biblia? Oh, kindly. For thus saith the Lord, that after 70 years, alam ng Diyos hanggang kailan lang matatapos yung paghihirap na meron ka. Amen? Amen. Totoo yan! Mga minamahal! Yung pagsubok mo ngayon, alam ng Diyos hanggang kailan yan. Amen? Kaya nga mga minamahal, pagtiwalaan mo lang ang mahal na Panginoon. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, for 70 years be accomplished, at Babylon, I will visit you. Ha? Bibisitahin tayo dyan sa kinalalagyan natin kung ilang araw yan, ilang buwan yan. Ilang taon yan, dadanasin natin ang problemang meron tayo, mga pagsubok meron tayo. Time will come that God will visit us. Ano sabi dyan? Perform my good word toward you and causing you to return to this place. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Next verse, kindly. Ang sabi ng, for I know the thoughts that I think towards you.
Alam ng Diyos, hindi nagbabago ang kanyang pag-iisip at pagmamahal sa bawat isa. Nagkamali tayo, hindi tayo dumaan sa straight gate, dumaan tayo doon sa narrow gate, ay doon sa maluwag. Ha? Ibig sabihin, mga minamahal, dumaan tayo sa maluwag, ibig sabihin, sarili natin nasunod. Pero despite nagkamali tayo doon, hindi nawawala sa isip ng Diyos ang kanyang salita at pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Hinahayaan niya tayong manatili dyan. Ang ilan, 5 buwan. Ang ilan, 1 buwan lang. Ang ilan, 3 araw lang. Ang ilan, taon, nandiyan ang karamdaman. Amen? Hinahayaan lang tayo dyan. Pero tandaan mo, darating ang araw, bibisitahin tayo ng mahal na Panginoon. Palalayain tayo sa anumang problemang meron tayo ngayon. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord. Thoughts of peace and not evil to give you unexpected end. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kapag tayo na po mga minamahal ay nandoon, tayo na mga minamahal ay binisita mahal na Panginoon at binuksan niyang muli ang pintuan para tayo makabalik doon sa kanyang banal na kalooban. Ang sinabi ng aklat ng Jeremiah, ang kabanata ay 29, talatay 12 hanggang 13. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, ang kabanata ay 29, ang talatay 12 hanggang 13. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. That's right. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako. That's right. Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Umalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa ngayon, kung yung mga Kristiyano akala nyo patumpik-tumpik lang, okay na yan, huwag nyong hintayin na tayo po mga minamahal ay bigyan ng oras na, sige, diyan ka lang yan. Amen? Sa ngayon pa lang, exert effort, stay doon sa salita ng mahal na Panginoon. Huwag kang lumayo. Amen? Dahil kapag lumabas ka, pakanan, pakaliwa, doon tayo mga minamahal, sasabihin ng mahal na Panginoon, sige, mabibihag ka. Pag nabihag ka, sasabihin ng mahal na Panginoon, sige, stay there, survive, magpakalakas ka. Pangatlo, ang sinasabi niya, kapag nagawa mo na yun, nakasurvive ka, tapos nagpakalakas ka, ang sabi niyan, tignan mo ang mabuti sa bawat sitwasyon na meron ka. Matuto ka, sabi ng mahal na Panginoon. And from there, kapag binisita tayo mahal na Panginoon, ang sabi niya, tapag kayo tatawag sa akin, then ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Pakikinggan ko kayo. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay nandun ang pagtitiwala natin sa pangako at plano ng ating mahal na Panginoon. Dumarating ang chance mga minamahal na nagda-doubt po tayo mga minamahal. Alamin natin mga minamahal ang sinabi ng aklat ng Romans. Last 3 verses ito. O 2 verses. Ang kabanata Romans chapter 8 verse 28. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanata 8, ang talatay 28. Amen. At nalalaman Lapid natin instrumental na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Ang sabi ng talata, ito, magdagtatanong ka, bakit ako nagkakaroon ng pagsubok? Bakit ako kailangan naglumuluha ako ngayon? Bakit ako natatakot ngayon? Bakit ang dami kong problema ngayon? Ang sabi ng talata, we know that all things work together for good. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Ang sabi diyan, all things work together for good. Sigurado yun. But, anong magiging, kumbaga sa kwan, anong requirement? To them that love God. Lahat ng umiibig sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Sabi naman na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Amen. Kung mahal mo ang Diyos na sinasabi mo ngayon, huwag kang susuway sa kanyang mga salita. Kung mahal mo mahal na Panginoon na sinasabi mo ngayon,
anumang takot, meron kang nararamdaman, huwag kang lalabas sa salita na mahal na Panginoon. Bakit? Yan ay patunay na iniibig mo ang mahal na Panginoon. Yung palakpak na malakas, mga minamahal. Brother, kabanalan lang naman itong aking hindi sinusuway ngayon, mainit kasi eh. Brother, hindi ako nagbibigay ka 10 bagit ang dug ko eh. Brother, medyo nakapagsinungaling ako eh. Brother, kinakailangan ko kasi nga tumagay, nandyan sila barkada ko eh. Magsigorilyo muna ako eh. Manood muna ako sine oh. Disco muna ako. Mami na mahal. Then you shout, you love God? Amen? Akala ko ba mahal mo ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, ayaw mong mawala ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Bakit malakas ang loob natin sumuway? Tandaan niyo ang sabi ng talata? Ang kanyang kasalanan ay siyang dahilan kung bakit hindi makatingin ang Diyos sa atin. Hindi niya maiunat ang kanyang kamay. Amen? Tapos ginagawa natin yung kasalanan. Binago na tayo mga minamahal. Amen? Meron na tayong conviction sa ating puso na bago mo gawin ang kasalanan, may nagsasabi sa iyong puso, huwag! Bagamat sabi ng tainga mo, gawin mo yan, gawin mo yan. Sabi ng Satanas, sabi ng mga Panginoon, huwag! Amen? Bakit? Sapagkat nandiyan na sa iyong puso ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, sabi ng talata, if you love God, kapag ikaw mahal mo mahal na Panginoon, and those who are called according to His purpose. Amen. Lahat ng alam na ng kanilang dahilan kung bakit sila'y tinawag ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tanungin niyo mamayang gabi ang sarili niyo, mahal na Panginoon, bakit mo ako tinawag? Bakit ka tinawag sa Jesus Miracle Crusade? Bakit ka pinakitaan ng himala? Bakit pinagaling ang karamdaman mo? Bakit nilutas ang problema mo? Bakit ngayon dati-dati pinagtatawanan hanggang ngayon na nakuha mong respeto ng mga tao? Bakit? Amen. Tanungin mo, mahal na Panginoon, saliksikin mo, and God will reveal it to you. Ang sabi ng talata, kapag alam mo ang dahilan kung bakit ka tinawag na mahal na Panginoon, at mahal mo ang Diyos, lahat ng bagay, problema man yan, bagyo man yan, mga COVID-19 man, lahat, all things work together for good. Lahat sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, aklat ng Habakuk, last verse. Dito sa aklat ng Habakuk, ang kabanata ay 3, talata ay 17 hanggang 18. Beloved instrumentalist, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Hawakan niyo na po yung instrumento niyo, mga kapatid. Aklat ng Habakuk, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18. Ganito pong sinasabi, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang mga bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang mga kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magalak ako sa Panginoon, ako'y magalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, wala tayong pera. Amen. Ngayon, wala tayong masabing sasakyan, magandang bahay. Wala tayong masasabing may pagmamalaking kayamanan. Amen. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Kaya sabi diyan, kay Lisa English, sabi diyan, mga minamahal, although fig tree shall not blossom, yung inaasahan na natutubo, ayaw, walang yung tinanim mo, puro kinain ng bisukol. Amen? Tinira ng bisukol yung tanim mo sa palay. Sabi niyan, neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. Lahat, mga hayupan mo, masasabi mong wala kang bakahan, wala kang anumang masasabing hayupan. Walang pagpapala na makikita, pinansyal, wala.
Material, wala. Sabi niyan, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak ng mga natutuwa at nagagalak na mga anak ng Diyos. Ang sabi na ko ng una mga minamahal, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa dami ng pera. Amen? Amen? Ang buhay ay hindi sa dami kung anong meron kang kayamanan, kundi yung pagdama mo ng banal na presensya ng Diyos. Dahil sa pagdama mo ang banal na presensya ng Panginoon, yung takot mo mawawala. Yung lungkot mo mawawala. Yung problema mo mawawala. Yung effect nun wala. Paggising mo, nandun pa rin. Pero take note, huwag kang lalabas sa salita at pangako ng Diyos. Malalaman mo na lang, solve na ang problema mo. Amen? Tingnan niyo yung ito, huwag na huwag ninyong kalilimutan. Ang mga anak ng Diyos, nung sabi niya, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan na ipinangako malapay na sa inyo. Sa kanilang daan, sabi niyan, maraming mga taong makakalaban nila. Nandoon ang ilog na mapula, nandoon ang ilog ng Hordan, nandoon ang mga Busiyon, mga Amalekites, yung lahat ng mga malalaking tao. Amen? Nandoon pa rin yung wall of Jericho. Nandoon na nga sila sa gilid ng Jericho, nakikita nila ng Kanaan, di sila makadaan dahil may wall of Jericho. Amen? Take note, bago sila nakarating doon, gumagawa ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon upang alisin lahat ng humahadlang. Amen? Amen? Ibig sabihin, hindi nawawala ang kanyang pangako sa iyo at sa akin. Ang kanyang salita sa iyo at sa akin. Kung anong plano niya, mangyayari at mangyayari yan. Pumalakpak po tayo na malakas. All we have to do, see things, perceive things based on the lens of God. Tingnan nyo isang bagay ayon sa mata, paningin ng mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay inaalay sa'yo. Hallelujah! Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok sa akin, pangako mo'y hanggang ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa nalamhati at sakit. Ito'y aking itisin hanggang sa'yo pagbabalik. Amen. Praise the Lord. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Hawakan mo, Ama. Baka ako'y may mamahiwalay. Lakarin mo ako Na may takot sa'yo at iyong alalayan. ang bawat nagpangko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin.
hati ang sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, ang pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak, hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit, dalaghati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating hallelujah, hallelujah. Lagi ako iyong hawak, hawak pa rin. Puso ko'y humihigpit, nananamhati ang sakit. Amen. Hanggang sa'yo. Praise the Lord. Minamahal, wala makapagpaliwanag sa grabing pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, marami nagsasabi araw-araw, puro problema, puro daing ang ginagawa natin sa mahal na Panginoon. Pero nakakalimutan natin mga minamahal yung grabing pagpapala niya na ibinibigay sa atin. Sabi ng pag-aralan natin, magpakalakas. Tignan ang positibong perspektiba. Sa bawat pinagdadaanan mong problema, nasaan ang mahal na Panginoon? Anong patnubay ginagawa ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng Diyos, hindi kailangan manlupaypay. Hindi kailangan umatras. Umabanti ka. Darating ako, tutulungan kita. At darating oras na kapag tumalangin ka, tutugunin kita, sasagutin kita. Sing it from the bottom of your heart. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak. Thank you, Lord! Aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, ang pagsubok ay nasa akin. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puso ko'y humihigpit, sa dalamhati at sakit, ito'y Aking hanggang sa'yo. Let us pray. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kung tayo nandun sa kalagitnaan ng pagsubok sa ating po mga buhay, ano mang dinaranas, takot sa ating buhay ngayon sa oras na ito, magpakalakas ka. Amen. Learn to survive.
kasalanan pa nating awitan ng Diyos, maminamahal. Dumati man ang diri. Mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako. Yung hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa nalabhati at sakit. Ito'y aking titisin. Kaya na! Ang puso ko'y umibig sa dalamhati. At sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal, sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa iyong pag-ibig sa mga makasalanang tulad namin. Tuloy ang iyong pagkalinga. Hindi mo kami pinibitawan kailanman. Salamat sa iyong mga salita. Nagpapaalala sa amin gaano kami kahalaga sa iyong mga mata. Tulungan mo kami maging malakas sa aming paglalakbay hanggang sa iyong pagbabalik. Alam namin, ikaw ang aming kalakasan. Alam namin, mahal na Panginoon, wala kami magagawa kung wala ka. Sa oras ito, dinadalangin sa pandalangin ng aming gagamay, may Evangelista Estrada Almeida, ay po maminaman na mamanggagawa. Humingi kami kapatawaran, sa mo kami nasupuan sa mga kainaan. Pagpalaan mo kami makapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, na islaping lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na pinag sa iyong salita. Kapag aming maradar sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kawin sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, kasaut in Jesus' name, high blood, hypertension, kasaut in Jesus' name, ang Pilipandaw diabetes, kasaut in Jesus' name, we bind the power of darkness, lahat ng mga palulupay-pay, lahat ng pagkababag sa iglesia, kasaut, in the mighty name of Jesus, kasaut, in the mighty name of Jesus, kasaut in Jesus' mighty name, amen and amen, be healed, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po tayo na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much. Rich tayo po natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Sapagkat napakabuti ng Diyos. Huwag magbibiro, sabi ko sa inyo, if we only know and acknowledge the sovereignty of our God, hindi tayo dapat patumpik-tumpik kapag maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng pinamuna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po nagtatapos ng salita ng pag-aaral sa salita ng mahal na Panginoon. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagkandak ng ating Holy Supper. Narito ang ating beloved elder, Brother Noel, para sa ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless your beloved elder, beloved Brother Joven Perez, sa message of salvation. At habang ipinamamahagi ang piraso ng tinapay at ang katas ng ubas, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na makikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon ng see to it
that we're worthy to partake. Tayo po'y karapat-dapat na sumalo sa isang sagradong, hallelujah, hindi lamang ordinaryong fellowship meal, mga minamang ko, hallelujah, kundi ating inaalala ang dakilang sakripisyo at pag-ibig naman ng Panginoon, hallelujah, for our redemption. Umawit tayo sa pinakamamahal ng Panginoon from the bottom of our hearts. Hallelujah. Panginoon, patawad po. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, Patawad po. Panginoon, patawad po Sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. O Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa Gawain kong mapagpalira, sa gawain kong papagbintang, sa gawain kong mapagkutya, mapangusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapagkunwari. Panginoon, Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan nagawa ko sa iyo. O Kristo, patawad po. O Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa puso Puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawa, sa puso kong walang iniisip, kundi pansariling kapakanan lamang. Sa Puso kong di marunong magbigay, sa puso kong di marunong maawa. Kristo, Kristo, patawad po. Sa gawain kong mapagpalira, sa gawain kong mapagbintang, sa gawain kong mapagkutya, mapangusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapagkunwari. Panginoon, Panginoon, patawad po. Sa puso Kung di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawa, sa puso kong walang iniisip, kundi pansariling kapakanan lamang. Sa puso kong di
marunong magbigay, sa puso kong di marunong maawa. Kristo, Kristo, patawad po. Panginoon, Panginoon, patawad po. Hallelujah, hallelujah. Sumapit na naman ang unang linggo ng bagong buwan. Mga minamahal ko, first Sunday of the new month, upang ating pong alalahanin. Remember God's greatest sacrifice at the cross. Kung atin lamang po mga minamahal ko mapipicture out kung paano nag-suffer ang mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 53, ang talatay 5. Sabi rito, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansak. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hindi lamang sa Kanyang mga latay gumaling ang ating pong mga karamdaman. Napatawad ang ating mga kasalanan. Higit sa lahat, tayo po'y tinubos. We were ransomed by His blood. Nang sabi mga minamahal ko ng Epeso, kabanatang 1, talatay 7, na sa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Hindi nanghimik man ang Panginoon. Opo. Hindi siya nagkait. Hindi niya inisip ang Kanyang sarili, kundi inisip niya tayo na nangangailangan. Tayong mga nangangailangan ng kaligtasan, at hindi natin makakamta ng katubusan na yan maliban ng pagdanak ng Kanyang kabanal-banalang dugo. Yes, we were ransomed by His blood. By the blood of the Lamb. Ang dugo ng kordero. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ating putiyakin sa hapon na tayo po'y karapat-dapat. Sapagkat mariing sinabi ng banal na kasulatan na sa sino mang kumain at uminom ng dugo, yung ating pong ginagawang pagsalo-salo, mga minamahal ko, na hindi nararapat, will be guilty. In fact, ang sabi, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. At ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa saro ng Panginoon, na ninararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siya sa atin po natin. Let us examine ourselves. Tanungin natin na ating mga sarili sa ngayon. Tayo po ba'y karapat-dapat? O hindi? Meron tayong mga pagsalangsang, mga kasalanang itinatago, mga minamahal ko sa ating po mga puso. Hindi tayo marunong magpatawad. Kagaya ng ating inawit. Tayo po'y nagiging makasarili. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah. Ay, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi marunong magpakumbaba. Tayo po'y mga kaalitan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang itinagana natin sa bato, na walang reconciliation, walang pagkakasundo na mangyayari. At mga minamahal ko, kung ganyan, mga minamahal ko, ang estado ng ating po mga puso, hindi tayo karapat-dapat. We're not worthy to partake. I'm sorry. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y humingi ng tawad. Atin na pag-aralan, anumang pagsalangsang ang ating nagawa. Hallelujah. Pulaman, mga minamahal ko, na matingkad na pulang ating mga pagkakasala. Ito po'y gagawing simputi ng niebe ng mahal na Panginoon. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng mahal na Panginoon. At tayo po lahat, mga minamahal ko, dumalangin.
Dumalangin na may lakit na pagsisisi mula sa ating pong mga puso. Hindi importante kung sino nagkasala. Ang importante, mga minamahal ko, hallelujah, yung room for forgiveness na ating pong bubuksan sa ating pong mga puso. Let us remove that pride na matagal na tayong inaalipin. Sabi na atin ng pag-aralan, binihag tayo. Isa sa mga bumihag sa atin, yung ating pong mga pride hanggang sa mga oras na ito ay ayaw nating isuko. Manalangin tayo, mga minamahal ko, na may lakit na pagsisisi mula sa ating pong mga puso. Dilangin natin, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah. Kahabagan, patawarin na walang Panginoon. Hallelujah. Aming ating binibigyan, hallelujah, kapatawaran ng lahat na mga nagkasala sa Let us all pray. O madakilang Diyos sa pagmana, pagkapangyarihan sa lahat. Walang Panginoon, batid at natatalasas mo, maging kaibuturan ang nilalaman ng aking mga puso, aming mga puso ito, walang Panginoon. Kinabansan kami nagkasala, aming napigating yung Santong Espiritu, aming nalabag ang iyong mga kalooban, walang Panginoon. Patawarin mo po kami. Walang Panginoon na naman po at galing. Nananahan sa aming po mga puso, ito'y alisin po, walang Panginoon. Gawin mo po kaming karapat dapat sumalo sa banal na hapunan ito upang aming maalala. Pasalamatan ka, walang Panginoon. Hallelujah. Sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para lamang sa aming kaligtasan at katubusan. Sa pagkalat ang panalangin ng aming minamahal Evangelista Will Estrada. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ka, walang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At yamang hawak-hawak na po natin ang piraso ng tinapay at ang katas ng ubas. These are symbolicals, mga minamahal. Hindi ordinaryong piraso ng tinapay. Sabagat nire-representa nito ang laman na mahal na Panginoon. Ang sabi, pinagpira-piraso. Nagkaroon ng maraming latay. Nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Maliban na tayo makabahagi, kumain ng tinapay na ito, ay hindi tayo makakabahagi sa kanyang kabanalan. Hindi tayo magkakaroon ng puwang doon sa kanyang inilalapit, yung pangako niyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang dugo, ang katas ng ubas na sumisimbolo ng kanyang kabanal-banalang dugo na ating pong iinumin. Ang minamahal ko, hallelujah. Para ating pong alalahanin na tayo po'y hinugasan, tinubuos ng kanyang kabanal-banalang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sinabi po, mga minamahal ko, ng unang Korinto, kabanatang 11, talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Hawakan na po natin ang tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Eat this in remembrance of me. Ate mong kanin ang tinapay. Sa talatang 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Inumin po natin katas na ubas. Ang nalay
Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay buhay. Ang langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mga pinagmamahalang Panginoon at atin pong maluwalhating na isa katuparan o na isagawa ang Holy Supper. Ngayon pong first Sunday of the new month, July 3. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinagmamahalang Panginoon at maraming salamat, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na atin pong hallelujah, naunawaan na ng mainam, ng klaro, kung bakit mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang compliance, hindi lamang tayo mga minamahal ko nagtitake ng isang fellowship meal, mga minamahal ko na ordinaryo, kundi mga minamahal ko, hallelujah, ito po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang symbolical. We commemorate, mga minamahal ko, we remember God's greatest sacrifice at the cross. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po ay darako, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating po mga regular announcement. Ngunit alam po natin, mga minamahal, na kapag atin pong Holy Supper ay tayo po, mga minamahal ko, ay nangungulekta ng atin pong blood offering. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at atin na pong tinatawagan ang ating mga beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez, para